statistics, kanya data collected that is really used for many purposes, among which is for making decisions, for monitoring programs. Para siyang picture pero numbers ang nakikita mo. And therefore, yung kabuuan ng statistics is like a picture. It pictures reality. Walang daya yun eh. Of course, for as long as the statistical process is a very disciplined process by able professionals, then it will provide good pictures for those who will use it later. Hindi lang yan pang gobyerno, pang labor union, pang civil society, the private sector, at saka yung pang ordinaryong mamamayan. Lalo na yung mga nag-aaral at yung yung mga nananaliksik. Ang feeling nila pagka nakakakuha sila ng naririnig nila sa radyo, sa sasakyan na ang inflation rate tumaas, parang iniisip na nila na kailangan na naman magtipid dahil tumataas ang presyo, kukulangin yung kinikita and things like that. Nakakuan din nila, nababalitaan nila na mare-release na yung tranche ng salary standardization, kung anong amount, statistics yun eh. So, malaking bagay, hindi lang yung sabihin may darating kayong bonus, hindi. Pagdating ng statistics, more specific eh. So, makakakilos ka, maapektuhan yung buhay mo. Yun ang kabutihan nun. Kaya dapat ang pinanggagalingan ng statistics, mga authoritative sources. Nagbabago yan, hindi lang naman yung ahensya, kundi yung kaalaman ng tao, yung mga nababasa sa social media, naglalagay ng statistics, yung iba tatanong, ano ba ang ibig sabihin nito? Dati walang social media, dati makita mo sa dyaryo, madidinig mo sa radyo, may usap-usapan, pero hindi pa ganun ka-widespread. Ngayon, wherever you go, sa mobile phone, sa social media, wala nang posting ngayon siguro except doon sa mga informal chat groups. Wala ka na makikita na walang statistics. Magiging trabaho ng ng statistical system. Kailangan yung kanyang IEC, Information, Education, Communication Campaign, maging mas significant. Yun ang nakakaligtaan ng iba. Akala ng iba pagka lumabas na yung mga numero, tapos na yung trabaho. Hindi, kailangan lalo na iikalat yun, maintindihan. Unang-una dapat sa mga estudyante, mga nag-aaral, sa media, yung gumagamit nito para tamang interpretasyon at paglalahad nila ng balita. Inuunti-unti yan eh. And then pagka nababasa ng mga tao, naliliwanagan sila. Pwedeng lumiligaya sila, pwedeng nagagalit sila. Kunyari, poverty incidence goes down, tapos gusto nilang malaman bakit ganun dahil nahihirapan pa sila. Yun ang the way na ma-appreciate. Pero kung ang gagawin ng isang ahensya ay itago yan at manahimik at antayan na lang ang tao na kumuha ng datos sa kanila, hindi na fully optimize yung binuhos ng pamahalaan na pera para makalat yung datos na yun. Kaya para sa akin, napaka-importante yung IEC na kumisa ang feeling ko binabaliwala. Information, Education, Communication. It's another significant phase in the statistical process. Kaya dapat pangalagaan nila yung tiwala ng tao doon sa mga numero. Pagka ganyan, binibigyan nila ng karapat-dapat na espasyo ang statistical agency na gawin yung kanilang trabaho. At tanggapin kung ito ay produkto naman ng pinag-aralan at disiplinadong proseso, wag nang kumbaga tanggapin at saka gamiting instrumento para mapabuti kung ano man yung kanilang mga ginagawa para sa tao. Kahit sa negosyo kasi,
gusto ng negosyo kung magkano na ang utang ng gobyerno pangkalahatan, kung ilan ang exports na pumapasok, di ba? Kung anong imports, ilang imports ng bigas na isasagawa sa susunod na buwan. Yung mga desisyon na yun, importante. And for as long as buo ang tiwala ng tao doon sa mga datos ng gobyerno, malayo ang mararating. Hindi naman kailangan na tanggapin nila palagi na masaya, ganyan. Ang importante, paniwalaan nila. Yun ang kailangan gawin ng gobyerno. At saka yun, kailangan dami ng tao, professionals, kailangan dami ng budget. Sana nandun hanggat maaari. Naunawaan naman natin ako minsan hindi maibigay lahat, pero sana mabigyan ng karapat-dapat na alokasyon yung mga importanteng mga survey, mga census, mga undertakings ng ngayon PSA, Philippine Statistics Authority. Nung umalis kasi sa statistical system 2001, that's like 20 years ago, 23 years ago. Pagka natsitsempo, pagka bumabiyahe ako ng panahon ng October sa iba't ibang lugar ng Luzon, ng Visayas, Mindanao, doon sa plaza ko minsan o sa mga ilang tanggapan ng pamahalaan, makita mo National Statistics Month. So, alam mo na it's already nationally, it's already a national event. And the fact is, siguro nagtatanong ng tao, ano ba ibig sabihin ng National Statistics Month? So, mas isipin mo, ano ang mangyayari kung wala siya. Kung nandyan siya, mahusay siyang reminder, ng paalaala kung ano yung kahalagaan niya, and people ask, ganyan. So it's good also that people are reminded that there is the role of statistics in their lives. And yung mga dati mga banner, hindi ba siguro may mga tarpaulin na nagiging importante sa ibang bansa, kahit na doon sa mga militaristic plan, mapansin mo, pagka census taking, talagang nakatarpaulin, talagang nakabandera sa lahat ng kalye. Then, that's an example of statistics, di ba? Kaya, yung ating National Statistics Month, although ang feeling ko napakatagal, yung National Statistics Month, magandang paalala sa tao na ito ang merong produktong mga ganito, at kailangan nila itaguyod dahil sa kanila din naman nanggagaling yung datos na yun. At sana, ibigay nila yung tamang kasagutan para maliwanag naman yung resulta na kalalabasan. Usually kasi sinasabay yung may National Convention on Statistics and pinaghahandaan talaga yun. Parang mag-iimbita ka rin ng mga importanteng mga opisyal ng pamahalaan na magsasalita sa inyo, sasabihin na sa larangan ng governance, mahalaga sa amin yung statistics. Kaya tuloy-tuloy kayo sa ginagawa nyo. Depende, iba-ibang topic. May topic ng productivity, may topic ng social inclusion, may topic ng industrialization, ganyan. So, nabibigyan na, o research and development, nabibigyan siya ng pansin And yung mga hindi natin masyadong pinagtutuunan ng pansin, na-highlight siya. And sooner or later, siguro a year or 2 years after, nakikita mo meron ng survey on research and innovation and ganyan. Kailangan mo kasi benchmark information So, importante yung, para sa akin, yung National Convention, ko kung yun pa rin ang pangalan niya. Mahalaga siya dahil nagbibigay siya ng pansin sa isang area of interest for the next 12 months until the next National Statistics Month. Well, it's also a celebration. It's also a time for showing the people what are the products of the system, ano mga produkto, dahil yun na nga, ang dami-dami naman produkto, hindi naman na ikakalap, hindi naman natanggap ng tao. Yun ang mga panahon na binibigyan pansin, pati ang media, sabi ng media, sige nga, mag-contribute tayo dito sa National Statistics Month, mag-run tayo ng feature. Ganyan.
Again, yun ang mga example na binibigyan mo ng channel, binibigyan mo ng event para magamit, para ma-highlight yung statistics sa pang-araw-araw. So, I think sa mga susunod na celebration yan, i-include na yung data and statistics. May artificial intelligence ka na. Ginagawa niya na yun eh. Merong big data, may machine learning, may ChatGPT, and all those things, no? Nagiging bahagi na sila ng pang-araw-araw. Mga bata, ginagamit na yun eh. So, hindi na siya yung dating National Statistics Month eh. Kaya, sa ibang bansa, ilang bansa pa lang naman, ang tawag nila National Data and Statistics Office eh. Dahil ginagamit mo yung satellite imagery, ginagamit mo yung remote sensing, hindi na siya numero na kinukuha mo sa household eh, or sa establishment. Kung saan-saan siya ginagamit, tas dahil sa artificial intelligence, dahil sa machine learning, napagsasama-sama mo siya. So, lahat ngayon na sektor, magiging relevant, hindi lang yung usual na tradition mo na statistical processes about survey censuses. Hindi naman mawawala yun eh. Yun naman ang benchmark eh, no? Yun ang, kumbaga, ito estado natin ngayon. Pero meron mga malilit na mga bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas na may parang unique situation. Ayun, hindi na dapat kailangan i-cover mo pa ng isang census, isang survey. Meron na mga pamamaraan para ito yung mga sabi nila high frequency survey. Yan yung mga ginawa niyo yata para matulungan yung liwanagan yung ano yung sitwasyon ng COVID, during COVID. So nag-iba na eh, nag-iiba na rin pati ang population, ang kanilang openness sa technology. So I think medyo kailangang i-tweak yung National Statistics Month or even the whole statistical system. And then parang ibabandera mo lang sa National Statistics Month na kayong mga Gen X, mga Millennials, mga Gen Z, kasama na kayo dito. Hindi ito yung panahon noon. Para sa inyo na to, kaya tulungan nyo kami. Yan. I think dapat ganun na yung pitch. Well, ever since naman 35 years in National Statistics Month, the PSS has been long existing. In my case, at the NSO, it was organized in 1940, which now, if it existed, is 84 years. So it's like a three-fourths of a generation, of a century na that we have statistics. And with the ups and downs, it's good that up to this point, including the establishment of the PSA, the credibility and the trust is becoming more and more discernible. So, pagka nasabi na ito yung release ng ganitong ahensya, hindi na laki ni question, hindi tulad ng dati na baka minamanipulan niya yan o hindi. Yun, pati pagrespeto rin ng gobyerno sa role ng sa role nitong statistical system. And may bago na tayong generation sa statistical system, dapat na rin sila eh. Palagi na rin tinitingnan yung kanilang ideya, kanilang pananaw, paano ba tayo pupunta sa lipunan at kukuha ng datos. Baka meron na rin sila na medyo out of the box thinking. So I think those are the things. Baka hindi na relevant yung pinag-aralan mo sa universidad eh. Dahil iba na yung, ang dami na nilang sources of information. Baka dapat yun ma-process mo rin para to supplement. Tulad sabi ko, hindi mo naman maalis yung benchmark agency. Palaging may benchmark agency. And that is the Philippine Statistics Authority, which is almost like, the bulk of the Philippine statistical system. So, good luck and keep your eyes and ears open. The change is happening and I hope you're in the middle of it. To the Philippine Statistical System, happy 35th National Statistics Month, and I hope there are more to come. Maybe even in a different form, but still delivering the same message of helping people attain a better quality of life.